Bawat tunog ng punch-in machine sa entrance ng SM Grand Central ay tila martilyong tumatama sa dibdib ni Lenny. 9:09 pa lang ng umaga, ngunit ramdam na niya ang bigat ng isang buong araw ng trabaho. Hindi dahil sa dami ng gawain, kundi dahil sa presensya ng isang tao, ang supervisor nilang si Miss Digna Zulueta. Habang hinihigpitan ni Lenny ang sintas ng kanyang lumang rubber shoes, napansin niya ang punit sa tagiliran ng kanyang uniforme. Tahimik siyang nagdasal na sana'y hindi ito mapansin. Ngunit hindi pa man siya nakakatungtong sa women's section, narinig na niya ang matinis at mayabang na tinig. Ayan na ang reyna ng mababagal. Aba Lenny, ilang taon ka na ba rito? Para kang laging trainee. Hindi pa siya nakakapagpalit ng price tags sa bagong stock ng blouse. Tinawag na siya ni Digna sa harap ng mga kasamang sales lady at ilang customer. Tingnan niyo to kulubot ang suot. Parang galing pa sa sampayan ng kamalasan. Gusto mo bang bigyan kita ng plansya, Lenny? Hindi makatingin si Lenny. Parang nakalubog ang kanyang mukha sa sariling hiya. Ngunit hindi pa roon natapos ang kahihiyan. Dahil sa takot, nabitawan niya ang isang blouse na bagong dating. Nahulog ito sa sahig. Tingnan mo yan, pati tela ayaw sayo. Baka may malas ka talaga, Lenny. Huwag kang ang lumapit sa mga display. Halakha ka ng iba. Pati ang bagong trainee ay natatawa. Ngunit ang pinakamasakit, wala ni isa mang lumapit sa kanya. Kahit ang matalik niyang katrabahong si Irene ay umiwas ng tingin. Hindi halata, ngunit sa loob-loob ni Digna ay may inggit kay Lenny. Nakita niya minsan ang litrato ng anak ni Lenny sa cellphone. Malusog, masayahin, may pangarap. Samantalang siya, kahit 3 lalaki na ang pinalitan, hindi pa rin nagkaanak. Kaya tila personal na ang galit niya. Ginawa niya si Lenny na tagamuhat ng lahat ng deliveries. Kahit may lalaking staff, si Lenny ang inuutusang magbuhat ng mabibigat na kahon. Minsan, nasugatan pa ang kamay ni Lenny dahil sa matalim na dilid ng karton. Ay, nasugatan? Edi wag ka nang umarte. Tadtarin mo na rin sarili mo para may drama ka na sa gabi. Habang ang iba ay may 15 minutong break, si Lenny ay halos walang pahinga. Pinagbawalan siyang maupo. Kahit buntis ka pa, hindi ka exempt sa trabaho. Di ba wala ka naman ang ipagmamalaki? Nang minsang sinubukan ni Lenny umupo sa likod ng estante para uminom ng tubig, bigla siyang nahuli ni Digna. Isang boteng tubig ang hinablot nito. Ay sayang ang oras, ayan pati tubig mo malas, sabay tapon ng bote. Tuyo ang lalamunan ni Lenny buong shift. Kinailangan niyang maghintay hanggang uwian bago muling makainom. Pag-uwi ni Lenny sa barong-barong sa gilid ng estero, sasalubungin siya ng mainit na silid, baha kung umuulan, at isang anak na may ubot sipon. Kinabukasan, palihim siyang umiyak habang pinapalitan ang diaper ng anak gamit ang punit na lumang damit. Konti na lang, Lord, hindi ko na po kaya. Ngunit kahit gusto na niyang sumuko, iniisip niya, kung bibitiw ako, sino ang magpapakain sa anak ko? Gabi ng Huwebes, malakas ang ulan. Ang estero sa likod ng barong-barong ay nag-uumapaw. May tubig na pumapasok sa kanilang silid. Hawak ni Lenny ang anak na nilaladnat. Wala ng gamot, wala ng gatas, wala na ring laman ang pitaka. Biglang tumulo ang luha niya. Napasigaw siya sa lungkot at pagkabagabag. Tama na, bakit ganito? Anong kasalanan ko sa kanila? Hindi ako magnanakaw, hindi ako tamad. Bakit? Diin niya naalala ang itim na sobre. Binigay sa kanya ng matandang babaeng customer, 1 buwan na ang nakalilipas. Matapos niya itong tulungan, kahit pinagtawanan siya ni Digna. Kung darating ang araw na gusto mong sumuko, gamitin mo ito. Ngunit maghanda ka, ang hangin ay hindi basta-basta. Kinilabutan si Lenny, pero wala na siyang pakialam. Lumabas siya sa ulan. Tumayo sa likod ng bahay. Tinapat ang sarili sa hanging malamig. Sa papel, isinulat niya ang buong pangalan. Digna Romero Zulueta. Ibinalot sa asin. Tinampian ng laway at patak ng luha. Hawak ang papel, itinapon niya ito sa hangin. Sabay bulong, hangin ng ganti.
Ako'y iyong dinggin. Dalhin mo sa kanya ang hapdi ng bawat luha, ang bigat ng bawat araw. Kung hindi kayang itama ng tao, ikaw ang huling hustisya. Isang malakas na hangin ang dumaan. Pumasok sa kanyang bintana, umikot sa loob, saka tuluyang nawala. Kinabukasan, unang tinamaan si Digna ng bangungot. Umalon siya sa pagkakagising. Basang-basa ng pawis, naninginig. Lenny, bulong niya. Si Lenny ba yon? Pagpasok niya sa store, hindi na boss ang sensor ng pinto. 3 beses siyang bumalik. Nag-flash ang warning, unauthorized entry detected. Nang makapasok, nadulas siya sa sahig kahit tuyo. Nasapul ang siko at tuhod. Ma'am, okay lang kayo? Tanong ng staff. Huwag mo akong tanumin, tumabi ka riyan. Pero habang papasok siya sa fitting room, naramdaman niya ang tila malamig na kamay sa balikat niya. Paglingon niya, wala namang tao. Sa break room, pag-ubo niya ay may lumabas na itim na buhok sa bibig. Napasigaw siya, ngunit pagkasulyap na sa salamin, wala siyang refleksyon. Isang umaga, nagising si Digna sa putlang liwanag ng kwarto niyang air condition. Sa kanyang panaginip, nalulunod siya sa loob ng fitting room. Ang mga damit na dating maayos na nakasabit ay naging parang telang bumabalot sa kanyang leeg. Hinihigpitan ng malamig na kamay. Sa dulo ng panaginip, may isang boses. Hindi malakas, hindi mahina, pero malinaw. Bakit mo ako pinahiya? Pagbangon niya, basa ang kanyang likod ng pawis at sa kanyang leeg ay may pulang marka, tila pagkiskis ng alambre o pisi. Naggibit balikat siya, pilit tinatawanan ang sarili habang nagkakape. Pero hindi mawala sa loob ng kanyang dibdib ang malamig na pakiramdam. Para mang may bumalot na hangin ng kabang, walang pangalan. Pagdating niya sa store, kakaiba ang lahat. Hindi bumukas ang sensor sa pinto kahit ilang beses siyang dumaan. Nakatingin ang guard at marahan ang tono ng tanong nito. Ma'am, sigurado po ba kayong okay kayo? Nakapasok siya matapos piliting itulak ang pinto. Pero sa mamamata ng mga kasamahan, tila may distansyang namuo. Wala na ang dating takot. Wala na rin ang dati niyang kapangyarihan. Habang pinagmamasdan niya ang mga empleyadong hindi na lumalapit sa kanya, biglang bumigat ang katawan niya. Naglalakad siya, pero tila may lubid na hinihila ang kanyang mga binti. Sa fitting room, bigla siyang napaupo. Hindi sa pagod, kundi sa kung anong lakas na tila dumidiin sa kanyang balikat. At sa salamin, nakita niya ang sarili niyang nangingitim ang gilid ng mga mata. Isang kisap, tila may aninong lumitaw sa likod niya. Ngunit sa paglingon niya, wala namang tao. Kinabukasan, habang nasa stockroom, naamoy ni Digna ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang matamis na halimuyak na may kahalong bulok na singaw. Parang bunga ng mangga na napabayaan sa ilalim ng araw at na yon ay nilalanggam na. Pinilit niyang hanapin ang pinagmumulan hanggang sa buksan niya ang isang kahon ng denim pants at mula roon ay lumipad ang isang pirasong papel na may sulat kamay. Ang mga mata ng naapi ay hindi natutulog. Tumigil ang mundo niya saglit. Hindi niya maalala kung paano siya napaatras, pero ang papel ay tila buhay, dumikit sa pader at guon na natili. Kinuha niya ito at tinapon, ngunit sa kanyang pagbalik kinabukasan, nandoon ulit ang papel, na yon ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pilit niyan itinatanggi ang takot. Pero habang patuloy ang mga kakaibang insidente, pagsabog ng coffee machine sa tuwing siya'y lalapit, mga salamin na nababasag kahit walang humahawak, mga sales report na nawawala sa laptop niya kahit na-save na, unti-unti siyang naupos, at sa tuwing sisilip siya sa salamin, laging may isang hibla ng buhok na itim na tila hindi kanya. Sa kanyang pagkakabanggit ng pangalan ni Lenny, tila may sumasagot, hindi sa salita, sa hangin, sa lamig. Dumating ang branch manager isang Lunes ng umaga, ang araw na pinakahinihintay ni Digna upang makabawi. Maayos ang bihis niya, pinilit ngumiti, at sinubukang magsalita sa tono ng otoridad. Ngunit sa harap ng manager at ng HR, biglang nanigas ang kanyang dila. Ang script na ilang beses niyang inensayo sa isip ay nawala. Ma'am, ang sales natin sa hindi niya maituloy. Nang tanungin siya ng simpleng tanong tungkol sa staff turnover, nasigawan niya ang cashier sa gitna ng presentation. Ikaw na nga ang tanga, sumabat ka pa. Tahimik ang lahat.
At sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang imahe. Ang dating iginagalang o kinatatakutan ng lahat ay nayon. Isang kahabag-habag na supervisor na hindi kayang kontrolin ang sarili. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik siyang umiyak. Para siyang binabalatan ng buhay. Lahat ng balat kapalmuks na itinayo niya sa loob ng maraming taon, isa-isa na ngayong naglalagas. Sa kanyang lamesa, gumuhit ang isang salita sa alikabok, Lenny. Habang ang mundo ni Digna ay unti-unting gumuguho, si Lenny naman ay natagpuan ang kauna-unahang katahimikan sa loob ng ilang taon. Lumipat siya sa isang bagong branch, hindi na sa sikat na mall, kundi sa isang mas tahimik na location kung saan ang mga manager ay may malasakit at ang mga customer ay hindi mapanghusga. Sa unang sweldo niya roon, binilhan niya ng bagong tsinelas ang kanyang anak. Gabi-gabi, hindi na siya umiiyak. Nakakatulog na siya ng mahimbing, hindi na iniisip kung may isisigaw sa kanya sa kinabukasan. At isang gabi, habang nililinis ang lababo, naramdaman niya ang isang dampi ng hangin. Sa sahig, may nahulog na maliit na butil ng asin. Dinampot niya ito, tinitigan at pumikit. Maraming salamat sa hustisyang hindi kailanman nalilimutan. Nang lumaon, hindi na kilala si Digna sa department store. Wala na siya riyon. Sa loob ng ilang linggo, wala siyang matirhan. Tinanggal siya hindi dahil sa kulam kundi dahil sa sunod-sunod na kaso ng kapabayaan, reklamo ng harassment at pagkabigo sa kanyang tungkulin. Natagpuan siyang naglalakad sa baklaran, walang direksyon, may hawak na sirang payong kahit hindi umuulan. Umiiyak siya minsan, minsan tumatawa, at kapag may dumaang mannequin sa display window, tumitigil siya at sinisigawan ito. Hindi ko kasalanan, sinunod ko lang ang rules. Ako ang tama. At sa kanyang pagtulog sa bangketa, inuusal pa rin niya ang isang pangalan, Lenny. Isang hapon, habang nagbabantay si Lenny sa isang RTW boutique na pagmamay-ari ng isang kaibigan, pumasok ang isang matandang babae, marunis, may dalang lumang bag at pilit na nag-aayos ng sarili. Pagtaas ng ulo ng babae, natigilan si Lenny, si Digna. Halos hindi na niya ito makilala. Ang buhok ay gusot, ang balat ay tuyot at maitim, at ang dating tuwid na likod ay ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Lenny, garalgal na tinig. Patawad, hindi ko alam kung paano naging ganun ako. Tahimik si Lenny, tumango lang. Walang galit, walang yabang. Hindi siya lumapit, ngunit hindi rin siya lumayo. Hindi ako Diyos para humusga, pero alam kong ang hangin, sa huli, hindi nagpapabaya. Tumayo si Digna, mabagal, marahan, tila bawat hakbang ay may dalang pagsisisi. At sa paglabas niya sa pinto ng butik, tinangay ng isang marahang hangin ang mga luha sa kanyang mata. Isang buwan makalipas ang muling pagkikita ni Lenny at Digna. Nanatiling tahimik ang paligid ng maliit na butik sa kanto ng Blumentritt at Antipolo Street. Sa labas, nakaupo si Lenny sa harap ng plastik na mesa, hawak ang mainit na tasa ng kape habang pinagmamasdan ang paggalaw ng dahon sa sanga ng isang matandang punong akasya sa kabila ng palsada. Kasama niya ang kanyang anak na si Mikael, na yun ay malusog at masayahin, patakbo-takbo sa paligid ng tindahan. Sa bawat halakhak ng bata, parang natatapyas ang dating sugat sa puso ni Lenny, mga sugat na hindi man nakikita ay matagal na niyang iniinda. Minsan, uwing naaalala niya ang kanyang mga pinagdaanan, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa galit o hinanakit, kundi dahil sa kung paanong, kahit walang sinuman ang tumindig para sa kanya noon, mayroon pa ring umalalay. Isang hangin, isang hiwaga, isang anyo ng katarunan. Kinagabihan, habang nag-aayos ng damit sa loob ng butik, may nahulog na lumang sobre mula sa itaas ng aparador. Parehong kulay, parehong amoy, at parehong lakas ng kabog sa anyang dibdib. Nang makita niya ito, binuksan niya ang sobre. Walang papel sa loob. Ngunit sa ilalim ng sobre, may natirang isang linya, tila isinulat ng hindi tinta, kundi alikabok na gumuhit sa liwanag ng buwan. Ang paghingi ng tawad ay simula. Ang pagpapatawad ay paglipad. Napaupo si Lenny sa tabi ng mesa. Isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit.
isa na itong luha ng paglaya. Sa isang mission house sa may Caloocan, isang babaeng dating malupit, dating kinakatakutan, ang ngayon ay tahimik na nagwawalis ng bakuran. Si Digna, na dating supervisor na may mga alahas, make-up at sapatos na mamahalin, ay nakasuot ngayon ng simpleng puting blusa at palda. Ang kanyang buhok, tinirintas ng isa sa mga madre. Ang kanyang mga kamay, dati sanay lamang sa pagpoint ng utos, ay ngayoy abala sa paglinis, pagtiklop at paminsang pagtahi ng mga sirang damit ng matatandang inaabandona sa lugar. Tahimik siya, madalas tulala, ngunit sa tuwing dumadaan ang hangin, napapapikit siya, tila may inaalala. Isang gabi, habang nagkukumpuni ng sirang kurtina sa kapilya, bumulong siya. Hindi ako mabait noon, hindi ako naging tao, ngunit sana. Sapat ang bawat luhang ibinuhos ko para makabawas sa bigat ng aking kasalanan. Walang sagot, wala ring tugon ang buwan. Ngunit nang humaplos ang malamig na hangin sa kanyang batok, alam niyang may nakikinig. Pangwakas na paalala. Sa mundong ito, hindi palaging dumarating ang katarungan sa oras na inaasahan. Hindi palaging nananaig ang tama sa laban ng araw-araw. Ngunit may mga bagay na mas matatag pa sa batas ng tao, ang batas sambudhi at ang hangin ng ganti. Hindi ito kulam, hindi ito sumpa, isa itong anyo ng paniningil na ang tanging layunin ay ang magtama, hindi ang manira. Si Lenny, sa kabila ng sakit, ay piniling magmahal pa rin. Hindi niya sinira si Digna. Pinabayaang ang hangin ang magsalita para sa kanya. At si Digna, sa bandang huli, ay natutong hindi lahat ng katahimikan ay pagkatalo. Minsan, ito ang unang hakbang tungo sa tunay na pagsisisi.